Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Sinasabing ang mga ina ang siyang ilaw ng tahanan, subalit paano kung ang isang ilaw na iyong inaasahan ay biglang nawalan ng liwanag dahil sa mga pagsubok at suliranin na siyang dahilan ng lahat upang mawalan ang ningning nito? Masisisi mo ba ito at susumbatan sa halip na tulungang makabangon? Paano kung dahil sa iyong panunumbat ay maging huli na ang lahat bago ka tuluyang magising na mali ang lahat ng iyong mga nagawa? Sa isang barangay ng Tondo, Maynila ay masayang namumuhay ang pamilya ni Marie. 4 ang kanyang mga anak, subalit sa edad na 47 taong gulang ay mapaghahalataan lamang siyang nasa 30 taong gulang. Dahil sa batang-bata pa rin ko siya ay titignan. Hindi sila mayaman, subalit dahil sa isang regular na empleyado ang kanyang asawa sa isang di kilalang establishmento ay nairaraos sila ang kanilang pamumuhay at nabibili ang kanilang mga pangangailangan. Mabait, masipag at walang bisyo ang kanyang asawa, kung kaya lubos sila itong ipinagpapasalamat sa Panginoon dahil sa hindi sakit sa ulo ang kanilang padre de pamilya ay hindi siya namumroblema rito. Lalo na at maaasahan na rin ang panganay niyang anak na si Jacqueline sa pag-aasikaso sa mga kapatid nito, dahilan upang palagi siyang maaliwalas at fresh kung titignan. Sa katunayan nga naman ay maraming naiinggit sa kanya sa kanilang mga kapitbahay dahil mukha pa rin daw itong dalaga kahit na mayroon ng 4 na mga anak. Paano kasi hindi siya pinagdamutan ng kanyang asawa? Lahat ng naisin kasi niya na pampaganda ay suportado rito. Hindi ito kuripot at mas inuuna nito ang kanilang pamilya kaysa sa kanya sarili. Dahil sa pagiging responsable nito, kung kaya magaan ang kanilang pamumuhay at isa din yun sa dahilan kung bakit bata pa rin siya kung titignan. Isang araw ay sinamahan niya ang kanyang anak sa pamamalengke at kahit na simple lamang ang sinuot niya na damit ay hindi may iwasan ng mga kapitbahay nila ang mapansin siya at mapuri. Oy Mare, ano bang sikreto mo at napaka-fresh mo pa rin tignan? Samantalang kami ay parang mga bulaklak na natutuyot, sambit ng kanyang kumaring si Nelia. Naku Mare, simpleng pulbo at pabango lang naman ang ginagamit ko. Isa pa, always smile lang tayo palagi at hayaan natin ang problema ang siya mamroblema sa atin. Natatamang tugon ni Marie. Alam mo, Mare, napakaswerte mo sa asawa mo dahil hindi sakit sa ulo katulad ng kumpare mo na halos araw-araw umuuwing lasing. Yan din siguro ang rason kung bakit parang hindi ka tumatanda katulad ko na puro na lamang konsime sa magaling kong asawa. Tama ka, Mare. Alam mo kasi tayo mga babae, mas gumaganda at mas bumabata kung mga asawa natin ay hindi sakit sa ulo at responsable sa pamilya. Tumpak ka dyan, Mare. Kaya nga ako, walang araw na hindi tumatalak sa kumpare mo para naman magising at magbago. Sige, Mare maiwan ka muna namin ni Jacqueline dahil tutungo pa kami sa palengke. Kaagad namang sumunod dito at agaran na nga silang tumungo ng palengke upang mamili. Pagdating nila ng bahay ay kaagad na nga niyang ipinaasikaso ang kanilang pinamili sa kanyang panganay at kaagad naman itong tumalima. Hindi lamang maalalahaning asawa si Marie kundi maasikaso din siyang ina sa 4 nilang anak ni Mario. Jacqueline, pakiguide mo na rin yung mga kapatid mo sa assignment nila ha. Mamaya ay tuturuan ko magbasa si Lawrence. Utos niya sa panganay na anak. Sige po, inay. Tugon naman ni Jacqueline, kahit na mahirap at sapat lang sa araw-araw ang kinikita ng kanilang ama ay tahimik at masaya silang pamilya. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari ay isang dagok ang dumating sa kanilang buhay. Wala na ang tatay niyo, Jacqueline. Inatake daw siya sa trabaho. Hindi na daw siya umabot pa sa ospital. Umiiyak na wika niya sa panganay na anak na si Jacqueline. Makaraan ng 1 buwang pagluluksa ng kanilang pamilya. Isang umaga ay bigla na lamang nagising si Marie. Ginising siya ng malamig na hangin na tila ba yumakap sa kanya.
Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at iginala ang kanyang mga mata at isang katotohanan ang kanyang nakita. Ang dumi na pala ng aming bahay. Ang daming kalat at ang daming labahing mga damit. Bulong niya sa sarili habang nangingilid ang kanyang luha. Mario, bakit mo kami iniwan? Paano ko makakayanan ang lahat ng to? Paano ko bubuhayin ang mga anak natin? Wala akong alam na trabaho. At tuluyan naglandas ang kanyang mga luha na kanina pa nais kumawala. Bigla namang nagising si Jacqueline. Inay, bakit po? Bakit po kayo umiiyak? Tanong nito. Wala. Wala ito. Naalala ko lang kasi ang tatay mo. Sige, matulog ka pa. At maaga pa naman, wika niya. Ngunit bumangon ang dalagitang si Jacqueline. Inay, Lunes po ngayon at kailangan na namin pumasok sa eskwelahan. Magluluto po ako kahit itlog para makapag-almusal kami. At may iwan po sa inyo si Lawrence. At sana naman inay, ay maalagaan niyo siyang mabuti. Wika ni Jacqueline na tila masama ang loob sa ina. Jacqueline! Saway ni Marie sa anak. Sorry inay, buhat kasi nung mawala si tatay. Para napabayaan mo na rin kami eh. Madalang ka na kumilos dito sa bahay. Dugtong pa ni Jacqueline. Kahit nabigla si Marie sa sinabi ng anak, ay naisip naman niya na tama si Jacqueline. Pasensya ka na anak. Hindi ko kasi matanggap na wala ng iyong itay. At muli siyang napaluha. Inay, naiintindihan ko po yun. Sobrang sakit po. Pero inay, kailangan pa rin nating magpatuloy. Naririto pa kami mga anak mo. Buhay kami at kailangan ka namin. At tumalikod si Jacqueline. Marahil ay nais itong ikubli sa ina ang matindi niyang kalungkutan. Para namang namutla si Marie sa sinabi niyo ng kanyang anak kung kaya't makalipas lamang ang 4 na araw niyang paglilinis sa bahay at paglalaban ng kanilang mga maruruming damit ay lumabas sa bahay si Marie upang maghanap ng trabaho. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na siya upang maghanda ng almusal. Masigla ang kanyang katawan ng umagang iyon, bagay na napansin naman ng kanyang anak na si Jacqueline. Inay, mukha po yatang masaya kayo? Tanong ng kanyang panganay. Oo anak, kasi natanggap na akong tindera sa palengke at mamaya ay papasok na ako. Tugon ni Marina nakangiti sa kanyang anak. Talaga po, inay? Kanino po ba kayo pumasok sa natindera? Tanong muli ni Jacqueline na tila ba excited pa. Kay Maring Susan, sambit niya. Sa ninang ni Oscar? Oo, at salamat naman at kailangan pala niya ng tindera. Masaya niyang sagot sa anak. Ilang oras ang lumipas at nasa palengke na si Maria sa tindahan ng kanyang kumaring Susan. Oh, Maring Marie, nandyan ka na pala. Gumawa ako dito ng listahan ng mga gulay para makatulong sa'yo kapag wala ako dito sa tindahan. Ganun ba? Naku marami salamat Mare. Kaya ikaw ang kinuha ko dito dahil alam ko mapagkakatiwalaan kita. Salamat Maring Susan, hayaan mo at hindi kita bibiguin. Nagpatuloy sa pagtitinda sa palengke si Marie, ngunit ang tanggapin na niya ang kanyang sahod ay... Oh Mare, ito ang sahod mo sa 4 na araw mo dito. Pasensya ka na Mare, kung 4 na araw lamang kita pwedeng papasukin dito. Gaya ng ating usapan kailangan ko ring tulungan ng aking pamangkin, kaya siya naman ang papasok ng 3 araw. Paliwanag nito. Naku, ano ka ba Mare? Siyempre nauunawaan ko naman yun. O sige, aalis na ako. Salamat ulit. Sige Mare, bumalik ka sa Lunes ha? Habol pa ni Susan. Oo, syempre. Sagot naman ni Marie.
Habang binabagtas si Marie ang kahabaan ng tulay pauwi sa kanilang bahay, ay hawak pa rin niya ang perang kinita sa loob ng 4 na araw na iyon. At ang laman ng kanyang isip ay, paano ko kaya ito pagkakasyahin sa aming mag-iina? Mula sa pambili ng pagkain at pambaon ng mga bata. Gusto niyang mapaiyak. Pinilit ni Marie na maghanap pa ng ibang mapagkakakitaan at dito siya humantong sa isang tambak na labahin. Oh, ayan pang maruruming polo ni Sir. Sabay hagis sa kanya na masungit na mayodoma na mansyon ng mga Rodriguez na kanya napasukan. Isabay mo yan sa mga kukusutin mo. Hindi yan pwedeng labhan sa washing machine. Sigaw pa ng mayodoma. At lumipas pa ang ilang mga buwan dahil sa palaging pagod si Marie sa paghahanap buhay ay tuluyan siyang nawalan ng oras sa kanyang sarili. Nagmistulan siyang losyang at walang ayos sa katawan dahilan upang pag-usapan siya ng kanilang mga kapitbahay at kuminsan ay kutyain. Isang araw ay naisipan ni Marie na dalhan ng meriendang ang anak niya si Jacqueline sa paaralan. Nakita niya na ito na nakaupo sa loob ng silid-aralan at tinawag niya ito. Jacqueline! Nagulat man ay tumayo si Jacqueline upang kunin ang ibinibigay ng ina. Bakit pa kayo nagpunta dito? Tignan niyo nga itsura niyo. Yamot na sambit nito. Ha? Sorry anak. Sige, aalis na ako. Paalam niya sa anak na tila napahiya sa sarili. Nanay mo? Tanong ng isang kaklase ni Jacqueline. Hindi. Nasa bahay ang nanay ko. Pinadala lang sa kanya tong merienda ko. Kapitbahay namin yon. Pagkakaila ng dalagitang si Jacqueline. Lingid sa kanyang kaalaman ay narinig ng kanyang ina ang sinabi niya sapagkat hindi pa ito gaanong nakalalayo. At nagulat si Marie sa inasal ng anak. Kinagabihan matapos kumain ay kinausap niya ang dalagitang si Jacqueline. Jacqueline, mag-usap na tayo? Bakit po? Humugot muna ng malalim na buntong hininga ang unang si Marie. Matagal ko nang napapansin ang pag-iwas mo sa akin at narinig ko kanina ang mga sinabi mo sa kaklase mo. Bakit mo sinabi yun? Ikinahihiya mo ba ako, ha? Tanong niya sa anak. Ayoko lang po sabihin nila na ang nanay ko ay bukod sa tindera na ay labandera pa. Sambit nito. Ganun ba? Mariing tanong ni Marie, ngunit may luhang nangilit sa kanyang mga mata. Pero naisip mo ba kung paano ka nakapag-aral at nakakain ngayon, ha, Jacqueline? Sigaw niya sa anak. Bakit, inay? Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba kung ayaw ko ng ganitong buhay? Dahil ang totoo ay nahihiya ako na tawagin ka nilang labandera at gusgusin. Hinila ni Marie ang anak palapit sa kanya. Tignan mo! Pagmasdan mo! Pagmasdan mong mga kamay ko na puro kalyo at sugat! At sana maisip mo na sa bawat kanin na isinusubo mo, sa bawat pera at baon na tinatanggap mo, ay galing sa mga kamay na yan. At nagtatakbo siyang lumabas sa bahay sapagkat mabigat ang kanyang dibdib. Hindi na nga niya napigilan pa ang pag-uunahan sa pagdaloy ng kanyang mga luha. Mga luhamang puno ng hinagpis at bigat ng kanyang kalooban. Nais siyang sumigaw ng napakalakas upang maibsan ang sakit at pait ng kanyang nadarama. Sa puntong yun ay halos mapahagulhol na ng iyak si Marie at wala na siyang pakialam pa kahit punong-puno na ang kanyang mga mata ng kanyang mga luha. Ilang gabi din siyang umiyak na umiyak sa tuwing natutulog na ang kanyang mga anak habang kuyom ang kanyang mga kamao dahil sa tindi ng paghihirap na kanyang nadarama. Huwag kayong mag-alala mga anak. Hindi ako susuko. Babangon tayo. Sambit ni Marie na puno ng determinasyon na baguhin ang kanilang pamumuhay at muling makaahon sa kahirapan. Kahit na nilalait siya at nakakarinig siya ng hindi maganda para sa kanyang sarili, ay hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob at ipinagpatuloy niya pa rin ang pagiging labandera at tindera.
Unti-unti na nga nakakaipon si Marie para sa negosyong nais niyang simulan. Nagtayo nga siya ng maliit na tindahan at naglako ng banana queue upang magkaroon pa ng dagdag na kita. Dahil sa kanyang pagpupursige ay unti-unti nang gumanda ang kanilang pamumuhay at ngayon ay araw ng pagtatapos ang kanyang anak sa kolehiyo kung kaya lubos ang kanyang kasiyahan dahil nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap para sa kanyang mga anak. Abot langit ang kanyang mga ngiti habang nakikita ang kanyang anak na nakasuot ng toga. Muli na naman siyang napaluha, subalit ang mga luhang ito ay dulot ng kaligayahan sapagkat napagtagumpayan niya ang mga pagsubok na ibinigay ng Panginoon at mas pinatatag pa siya ng mga ito. Tunay ngang masakit ang mawalan ng mahal sa buhay at mas masakit ang makita ang luha ng isang ina, pero ang lahat ng ito ay paraan lamang ng nasa itaas upang mas patatagin pa tayo. Tulad ng ginto na pinadaan sa apoy upang mas maging dalisay, kaya marami mang pagsubok, suliranin, laban lang at magpatuloy dahil sa dulo ay naghihintay sa atin ang kaginhawaan, ang bunga ng ating mga paghihirap. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!